Karma, ang buhay ni Eddie Salvatore, Episode 7. Isang matalinong bata si Eddie. Katulad ng plano, nagtatrabaho si Eddie sa palaisdaan tuwing hapon bilang tagasaboy ng pagkain para sa mga isda. Sa umaga naman ay isinasama siya ni Milagro sa kabilang bayan para ihatid sa paaralan. Kinalakhan niya ang naturang sistema. Ang tanging komunikasyon ni Eddie sa kanyang ina ay ang mga sulat nila sa isa't isa na ipinupuslit naman ni Pasiano sa tuwing kukuha ito ng sahod sa mansyon. Unti-unti nang lumala ang sakit ni Doña Consuelo, kaya hindi na rin ito tinatanong ang tungkol kay Eddie. Ngunit hindi na makahanap ng pagkakataon si Pasiano na makuha si Vanessa dahil ang anak ni Consuelo na si Gerardo ang namahala sa buong hasyenda at mas mahigpit pa kay Doña Consuelo. Tumanggi na rin si Vanessa sa plano ng mag-asawa dahil natatakot itong mapahamak ang anak na si Eddie. Kapalit ng kalayaan ni Eddie ay nagtiis si Vanessa sa pang-aalila ng pamilya Salvatore. Taon 1976. Dumating ang isang malungkot na pangyayari kina Pasiano at Eddie. Pumanaw na si Milagros, isang kawalan na iniyakan ni Eddie. Ang isa sa matatag niyang sandalan ay nawala na. Si Pasiano na lamang ang kanyang kasama hanggang sa makatapos siya ng elementarya. Samantala sa mansyon, lumuluha habang binabasa ni Vanessa ang sulat ni Eddie. Natutuwa at humahanga siya sa magandang sulat kamay ng anak. Mahal kong nanay, namatay na si Naila Gray. First honor po ako sa grade 6. Sayang at hindi ikaw ang nagsabit ng medal ko. Sana sa susunod, ikaw naman ang magsabit ng medal sa akin. Huwag ka mag-alala, nanay. Pag malaki na ako, kukunin kita riyan at ipapagawa rin kita ng mansyon. Mahal na mahal kita, aking ina. Nagmamahal, Eddie. May dalang lungkot at saya ang sulat. 6 na taon silang nagpapalitan ng sulat ng anak. Kalakip nito ay isang maliit na litrato ni Eddie na may suot na medalya. Isinilid ni Vanessa ang litrato sa isang plastic kasama ng lumang ID ni Eddie na pinadala sa kanya noong nasa unang baitang pa lamang ito. Ang laki na ng kanyang anak at ang gwapo. Nangungulila na siya ng gusto sa anak pero hindi niya ipagkakanulo ang kalayaan ni Eddie. Lumuluhang niyakap sa dibdib ni Vanessa ang sulat at hinalikan ang litrato ng anak. Narinig niya ang kuliling ng bell ni Consuelo. Mabilis niyang isinuksok sa siwang ng haliging bakal ang sulat at tinakpan ng itim na tela. Ang litrato at ID ay muli niyang binalot sa maliit na plastik at iniligay niya sa ilalim ng kanyang bra. Pakiramdam niya ay malapit sa kanya ang anak kapag ginagawa niya ito. Ilang taon nang ligtas ang kanyang mga sulat sa mga mata ni Consuelo. Hindi na rin sumisigaw si Consuelo dahil namamaos na ang boses ng malupit na donya. Narinig niya sa mga anak nito na may sakit na raw ito sa lalamunan. Bihira ring umuwi si Santiago sa mansyon pero ang bunsong kapatid na si Gerardo naman ang pumalit sa donya. Alam niya na darating din ang panahon na makakalaya siya. Biglang inatake ng tuyong ubo si Vanessa. Lagi na lang siyang may lagnat tuwing gabi. Hindi naman tumatalab sa kanya ang paracetamol. At kung minsan ay hindi pa siya binibigyan ni Gerardo kapag humihingi siya. Ilang taon na siyang walang sinasahod at wala siyang pambili ng gamot. Nang tumayo si Vanessa ay umikot ang paligid niya at napahawak siya sa pintuan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinintay na umayos ang pakiramdam. Dahan-dahan siyang lumakad patungong salas.
Narinig niya ang namamaos at galit na boses ni Consuelo. Ano ba naman, Ardo? Ilang taon kang nag-aral pero wala kang kursong natapos. Tapos hindi pa maayos ang pamamahala mo sa hasyenda. Nasaan ang kinita ng palaisdaan at sakahan? Kahit paos ay pilit na inilabas ni Consuelo ang kanyang galit. Yan ang mahirap sa inyo, Mama. Kapag si Santi ang nagwawaldas ng pera, wala kang masabi. Paasik na wika ni Gerardo sa ina. Nagnenegosyo ang kapatid mo sa Maynila. Ikaw, saan mo dinadala ang pera? Paos na wika ni Consuelo. Malutong na tumawa si Gerardo. Negosyo? Tinanong mo ba si Santi kung kumusta ang negosyo niya? Dahil bawal makinig sa usapan ng mga amo, ay lumakad pabalik ng kanyang silid si Vanessa. Ngunit inatake siya ng matinding ubo. Napalingon si Gerardo at pinandilatan si Vanessa. Vanessa, nakikinig ka ba sa usapan namin? Hindi makasagot si Vanessa dahil sunod-sunod na ubo ang umatake sa kanya at halos hindi siya makahinga. Naninikip at sumasakit ang kanyang dibdib. Pautal-utal siyang nagmakaawa. Senyorito, dalhin niyo po ako sa ospital. Tumaas lang ang dalawang kilay ni Gerardo. Excuse me? Inuutusan mo ako? Dalhin mo ang sarili mo sa ospital. Senyorito, parang awa mo na. Napaluhod na si Vanessa dahil nanlambot na ang mga tuhod niya. Hindi na tumigil ang kanyang ubo at kasabay nito ang paglabas ng pulang likido mula sa kanyang bibig at tuluyan na siyang bumagsak. Lumipas ang 2 buwan ay hindi na mapakali ang binatilyong si Eddie. Tay Pasing, gusto kong dalawin si nanay. Eddie, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong ina na makontento ka na lamang sa sulat niya? Kapag bumalik ka sa lugar na yun, ay hindi ka na makakabalik dito. Ayaw ng nanay mo na mangyari yun. High school ka na sa pasukan. Wika ni Pasiano. Alam niya rin na mas mahirap kausap si Gerardo. Pero wala na siyang sulat sa akin, Tay Pasing. Nakalarawan na sa mukha ni Eddie ang labis na pag-aalala. Baka kasi nakalimutan lang ng nanay mo. Hayaan mo, aalamin ko pagpunta ko uli ron. Wika ni Pasiano. Humugot siya ng malalim na hininga. Bawat pagpunta niya sa mansyon, ay wala na siyang makuhang sulat ni Vanessa na nakalagay sa loob ng paso malapit sa kusina. Nagdududa siya na baka natuklasan na ni Doña Consuelo, pero mahina na ang Doña. Madalas ay nakaupo na lamang ito at nitong huli niyang punta ay nasa wheelchair na ito. Si Gerardo na ang nag-aabot ng sahod sa kanya, kaya hindi na rin niya magawang puntahan sa kusina si Vanessa. Pero iba ang pakiramdam niya. Baka may nangyayaring hindi maganda kay Vanessa. Sa muling pagkuha niya ng sahod ay wala na talaga siyang makitang sulat at may nakita siyang bagong katulong sa mansyon. Si Gerardo uli ang nagbigay ng sahod sa kanya. Naisa na niyang magtanong sa bagong katulong kung nasaan si Vanessa. Pero nag-alala siya na baka magsumbong ito kay Doña Consuelo at Gerardo. Malungkot na umuwi si Pasiano. Alam niya, magtatanong na naman si Eddie tungkol sa ina nito. Pagdating niya sa palaisdaan ay hindi niya nakita ang binatilyo, kaya nagtaka siya dahil wala pa namang pasok ito sa eskwela. Isang sulat ang nakita niya na nakapatong sa mesa at binasa niya ito. Tay Pasing, babalik na po ako sa mansyon. Gusto ko pong makita si nanay. Hayaan niyo na po ako. Paalam, Eddie. Nalulumong tinupi ni Pasiano ang sulat. Malaki na si Eddie. May sariling isip na rin ito. Pero kinabahan siya sa posibleng mangyari.
Naikwento pa naman niya kay Eddie ang naging dahilan ng walang hanggang paninilbihan ni Vanessa sa mansyon. Nagsisi siya na ipinaalam pa niya sa binatilyo ang tunay na pangyayari dahil napansin niyang may nagbago kay Eddie. Madalas niyang makita itong mabalasik ang mukha, lumuluha at malalim ang iniisip. Tiningnan niya ang mga gamit ni Eddie. Mga ilang damit lamang ang dala ng binatilyo, pero wala na ang diploma at mga medalya nito na nakasabit sa dingding. Maaaring dinala ito ng binatilyo. Matagal nang gustong ipakita ni Eddie sa ina ang mga medalya nito, pero pinagbawalan nila para hindi malaman ni Doña Consuelo na nag-aaral ito. Nangihinang napaupo si Pasiano. Tinutuon na nga ni Eddie ang pagpunta sa mansyon. Pero naaawa din siya sa binatilyo. Dahil nang magtapos ito sa elementarya, ay lumuha ito na hindi natupad ang pangarap na makasama ang ina na matagal nang hindi nakikita. Samantala, bitbit ang isang bayong ay malapit na sa Casa Salvatore si Eddie. Determinado siya na bumalik na sa mansyon. Sasamahan na niya ang kanyang ina. Malakas na siya at siya na ang gagawa ng mga trabaho nito. Natanaw ni Eddie ang dalawang gwardiya sa gate at alam niyang hahalugugin ang kanyang dala. Itinago muna niya sa likod ng mga halaman ang dala niyang bayong bago lumakad palapit sa malaking gate. "Manong gwardiya, dadalawin ko lang si nanay," wika niya. "Sinong nanay?" Kumunot ang noo ng isang gwardiya. "Baka yung bagong katulong, anak ka ba niya?" tanong ng isa pang gwardiya. Tumango si Eddie kahit hindi naman niya alam kung sino ang binabanggit nito. Dahil wala siyang dala kaya hindi na siya kinapkapan. "Sige, pasok ka na." Diretso agad si Eddie sa gilid ng kusina kung saan naroon ang dating kwarto nilang mag-ina. "Hoy, sino ka?" Magkita na kaya ang mag-ina? Subaybayan sa susunod na kabanata. Pa-like, share and subscribe naman mga idol. Maraming salamat!